Guys, ito na ang sitwasyon after the bagyo. Namatay na guys yung ating malaking kalabasa. Ayan siya, oh, ayan. Namatay na siya guys. Isang gandun. Pero guys, meron tayong nasuldo. Meron tayong nakuha ito, ang natira sa bagyo. Yehey! Kinuha siya ni Papa bago ako dumating. Kasi nga yun, na ano na siya ng bagyo. Ang laki, diba? One and only lang yan. Tapos yan, magagata tayo. Nabiyak na natin. Ang hirap ng isang kamay, diba? Ah! Lagkitan siya guys. Look. Yan yung lagkitan. So na guys, natuslansin natin yung ating malagkit na kalabasa. Ang dami. Piling ko kalahati lang ata ang ating magagamit dito. Iba talaga pag fresh na harvest siya guys. Yung kanyang amoy, tapos yung texture ng gulay talaga ay maganda, diba? So ito na guys yung ating ihahalo. Konting hipon lang, binilihan kahapon ni Papa. Oh my god, konti na siya, 129. Dati magkano lang binili natin, 60 ganyan, 80. Sakto guys, kasi ngayon ang mahal na ng gulay. Alam niyo naman, na bagyo. Bubasin ko ba? Hindi ata. Ang gulay ni Papa. Lagyan natin konti. Tapos, hinip ko yung kanyang mga seeds guys. So, tatanim niya ni Papa. Wait lang. So, nagdagdag ako ng dalawang slice pa nito. Tinira ko yung mga 3/4 para pwede pa yan ipatang lutuin pa gusto. Sorry sa noise. Hindi ko siya masyadong clean up yung pagtanggal ng ano guys, ng balat ng skin niya. Tinira ko yung iba kasi si Papa nga hindi niya tatanggalin yung balat. Alright. Tapos naglagay din ako ng konting okra kasi wala tayong something green. Mas masarap sana to kung may malunggay. Since wala, di okra na lang. Pwede na rin yan. Gusto ko nga sana guys lagay yung natira naming daing na inulam kagabi kasi medyo maalat. Kaya ayaw ni Papa. Kaya ito na lang siguro. Tignan natin. Pakipon na lang. Yan kami mga neighborhood dito na mga pusa guys. Naririnig nila yung pag nagtutok-tok na yung sangkalan ko, pumupunta na sila. Guys, ayan, na-slice na natin yung ating okra. Okay, wash na natin ang ating prawn. Guys, tara check natin yung ating lemongrass. Survivor talaga tong ating lemongrass. Ito pa yung tangkay ng kalabasa guys. Ayan, kalabasa pa ito. Ay no, kamatis na to ata. Ay yes, kalabasa. So, dapat putulin to, diba? Kasi wala na siya. Na ano niya yung lemongrass. Patay na siya. Tapos, dinadamay niya yung lemongrass, guys. Wait, cut natin. Baka yung kamatis. Oh, natangay na. Kuha lang tayo ng lemongrass. Lumbanda kasi yung dito masyado pang bata. Oh my god. Uy, may grasshopper. Hindi tayo makakuha, uy. Sandali po.
Ayaw niya mahila. Uy, natatakpan yung aking cam. Mahila yung ano guys. Kanyang dulo. Cut na lang natin. Ayaw. Uy, ano ba? Parang nakikipag-away dito sa lens. Ayaw makat. Pakapuro naman ating ganito. Uy! Kaya natin isa. See? Ha? Dalawa pala nakuha ko. Kaya na to. Guys, yung nakat ko. May sumamang dalawang kamatis. Kasi patay na rin sila dun. Oh, kawawa. Tanglad namin guys. Tagilid na. Pero still surviving. Palaban yarn. Na guys, na-chop na natin yung ating lemongrass. Yan, nabuhol ko na. Hindi ko na on yung pan, pero kailangan. So, mag-slice lang tayo ng konting ginger. Wala, yung ginger natin mukhang nagpapaalam. Ano po maraming luya eh. Sira na ata ito guys. Papainit na tayo ng ating mantika na may tubig. Ay lang. Yan na natin yung ating ginger. So, dapat pagka nag-make sure na walang water para hindi siya tawag-excited. Lagyan na natin ating onion. Ay, garlic, sorry. Oops, sayang. Buti na nakakalinis lang natin ang stove ni Mek. Okay, sobrang lakas pata ng ako. Mayroon natin. Then, onion. So, bisa-bisa lang muna. Alright guys, pwede natin ilagay yung ating prawn. Hanggang sa ay pumula lang. Lagyan natin siya ng pepper. Pepper and salt. May lasa. Kaya na natin siya na maluto ng bahagya. Kasi pagka matagal siya guys, i-cook, alam niyo naman yan, didikit yung balat. Mahirapan tayong magbalat. So, kailangan konting half lang muna siya. Then later kasi kukunin na din natin. Para pagka nilagay natin siya sa gata mamaya ay sakto lang ang luto. So yung ganyan guys, okay. Tinanggal ko na tong mga hipon. Tinatanggal pa lang, I mean. Hindi pa kasi tapos. Last one. Ayan, para hindi siya ma-overcook later. Gawin natin ulit ang apoy at atin ang ilagay yung ating squash. The kalabasa. Napakarami. Tingnan natin kung may bagoong pa tayo. So, ayan na guys, naglagay na ako ng bagoong. Maglagay na rin ako ng gata. Sobrang konti lang nilagay ko ng bagoong. Nagdagdag tayong konti. Gusto na rin yung ating bagoong. Baksan ko lang yung gata guys. Maglagay lang tayo ng konting gata. Again, make sure to check your expiration date. Kalahati lang muna. So, wala tayong kakang gata. Fire. Oops, sorry. Then we can add some water on it. Wala tayong sili. Lagay na natin itong ating lemongrass. Yan yung tangkay niya. So, pakuluan lang natin yan siya guys hanggang siya ay lumambot yung ating squash or pumpkins.
Squash, medyo mabilis siyang maluto. Lagay ko na lang din itong ating okra. Maano kasi pala siya guys. Ganun pala yung pag fresh. Mabilis siyang maluto pala. Lumambot. Ayun. Yay! Sarap! Buti na lang guys, nakasurvive. Naalala ko talaga yung ating lemongrass. Bumagyo, umaraw, nag-El Nino, El Nino. Very survival para yan guys. Magtanong kayo ng tanglad. Kasi hindi siya ganun kadaling mamatay. Natin siyang kumulo guys. At hindi pa rin natin ilalagay yung ating hipon pag naluto na siya. Pero mukhang paluto na. Takpan natin ng mga 2 minutes lang. 2 minutes later. And tara! I think sobrang okay na siya. Malambot na. Pwede na natin ilagay yung ating prawns na half cooked na siya. Uy, sayang yung lasa nandito. Lagyan akong water. Okay, so yan na guys. Ilagyan natin ng tubig. Sayang nandiyan ang lasa ng prawns. Okay, so pwede na po natin ilagay ang ating gata na natira. So again guys, hindi ko yan pinunit para makita nyo na 2025 of August pa ang expiration niya. Make sure always kapag ka nagluluto kayo, yung mga nakasashay in cans or anything na kailangan may expiration date. See that color guys? Ooh. Hindi pala creamy itong brand na to, no? Wala na yung brand na ginagamit ko kasi sa guys. Hindi siya maraming gata, pero wah, okay na to. Oh my god. See that people. Kapagutom na siya guys. Sakto lang yung kanyang luto, diba? Kasi kung nilagay niyo, kung hindi niyo tinanggal yung prawns ninyo, meaning mahihirapan kayo later magbalat. So ito yung may bagoong kanina. At pagkulo niyan ay titikman na natin. O nga pala guys, naglagay ako kanina ng panlasa. Hindi ko na napakita yata sa inyo. Syempre, ang official nating panlasa, ang dilaw na magic. Ulala, sarap. So pakaluin ko lang yan guys and it's done. Medyo kulang ng panlasa guys, so magpatis tayong konti. Ayan. And it's almost cooked. Na-check ko na din itong mga okra, malambot na siya. Ayan. And then the squash, ayan, hindi siya pwedeng i-overcook kasi yun, madudurog na siya ng bonggang-bongga. Magbabaon ako nito sa office guys. Ang sarap. Kainan na! Maraming salamat po sa panonood. I hope na nagustuhan nyo ang ating very simple recipe. Dulot ng bagyo! Ayan ang ating kalabasa na nakatangay na. Ayan, ulam na namin ni Papa. Ang lagkit, di ba pa? Halap? Malagkit yung guys, bunga ng bagyo. Buti na lang kinuha ni Papa. Kain po. Kalabasa sa paligid.